Aquino ang patuloy na pagpapabuti ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagdalo nito sa 119th founding anniversary ng Philippine Army. Muli namang pinaalalahanan ng Pangulo ang mga sundalo na iwasang makisali sa politika. Si Rocky Ignacio sa detalye. Mga bagong kagamitan para sa pinalakas at matatag na Philippine Army. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang 119 founding anniversary ng Philippine Army sa headquarters nito sa Fort Bonifacio, Taguig City. Kasama sina Defense Secretary Volter Gasmin, AFP Chief of Staff General Hernando Ereberi at Lieutenant General Eduardo Año, Philippine Army Commanding General. Sumentro ang anniversary sa ipinatupad na modernisasyon, kabilang ng paggamit ng mahigit 50,000 bagong rifles, armored vehicles, kasama pa ng dagdag benepisyo kasama na ang housing program. Iginit rin ng Pangulo na sa pagpapalakas ng kakayahan ay ang hamong panatilihing ligtas ang lahat ng mamamayan. Ipunto ko lang, itong AFP modernization hindi lang yan lagpas-lagpas ay nasahan natin magagawa sa loob ng 6 na taon. Lagpas-lagpas din yan sa talagang nagawa ng 3 administrasyong nauna sa atin. Kasabay niyan, para sa hinaharap, nagpapatupad na rin tayo ng Army Transformation Roadmap 2010 to 2028 upang lalong mapalakas ang kultura na epektibo at mabuting pamamahala sa inyong hanay. At sa nalalabing 100 araw sa termino o pamaalam bilang Commander-in-Chief, muling binigyan diin ng Pangulo ang dapat pagpapatuloy ng daang matuwid para siguruhin ang magagamit ang pondo ng bayan sa tama katulad ng pagbaka sa kahirapan sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Ito na nga po ang Army at AFP na ipapamana natin bilang isang namamaalam na Commander-in-Chief. Isang hukbo na napakataas ng moral at handang-handa para sa anumang hamon. Isang hukbo na tangan ang pagkilala at respeto ng taong bayan. Isang hukbong profesional at may matibay na mga prinsipyo. Sa paglalakbay natin sa daang matuwid, sinasabi ko, karangalan kong makapaglingkod bilang inyong pinuno at Commander-in-Chief. Balang araw, matatanaw ko ang puntong ito ng ating kasaysayan ng may pagmamamalaki. Hinikayat rin ng Pangulo mga sundalo na huwag makihalo sa politika at gawing prioridad ang interes ng mga Pilipino. Sa ating hukbong katiyan at maging sa ating buong sandatahang lakas. Bilang mga tagapagtanggol ng kapwa ninyo Pilipino at bilang lehitimong pwersa, tangan ninyo ang mga sangkap para mangyari ang tinatawag na monopoly of armed power. Pero ito rin ang mismong sangkap na kung gagamitin para isulong ang tama at makatarungan ay maghahatid sa atin sa isang mas maganda, mas patas, mas tahimik na kinabukasang may papamana sa susunod na salinlahi. Kaya naman sa paparating na halalan, malinaw ang atas sa atin ng sambayanan. Manatili sa kanilang panig, huwag makihalo sa politika at siguruhing mananaig ang nagkakaisang tinig ng bayang tumatahak sa landas ng demokrasya. Ngayong araw natanggap nila ang provisional allowances kung saan pinasalamatan nila si Pangulo Aquino. Umapila na rin ang Pangulo sa Kongreso na ipasa na ang Salary Standardization Law 4 o SSL4. Ngayong taong din po, bagaman hindi naisapatas sa SSL4, bahagi naman ng ating aprobadong budget ang pondong pagkukunan ng inyong pong provisional allowance. Kaya naman tuluyan nating naitaas ito para sa ating kasunduluhan. Pero ulitin ko lang ang panawagan natin sa ating Kongreso. Sana magtuloy-tuloy na ang SSL4 hanggang 2019 at magagawa lang yan sa pagsasabatas na isang reasonabling panukalang magtataguyod sa kapakanan ng lahat ng kawani ng pamahalaan. May tema na Serving the People, Securing the Land. Binigyang parangal rin ng Pangulo ang mga outstanding personnel, civilian employees, partners at organization na naging katuwang ng Army sa kanilang mga misyon. Kabilang na dito sina Colonel Juvimax Uy, Philippine Legion of Honor, Intelligence Operations, Colonel Francisco Millare, Outstanding Achievement Medal, First Lieutenant Donizor Mark de los Santos sa kanyang organic farming at General Edmundo Pangilinan para sa kapayapaan sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.